bottom line naman ng lahat yun, gusto niyang makatulong, gusto niyang tumulong sa totoong pagbabago. Ang isang batayan kung ba't namin na naibigan yung isa't isa, yung tindi sa paninindigan niya, sa paghawak niya sa mga prinsipyo niya. Yun naman yung kung ba't ko rin siya na minahal. Tinatanong ko kung anong oras ka ba darating. Since hindi siya sumasagot, sinubukan kong tawagan pero wala na siya sa ere. Isang oras, iniisip ko, baka mahirap lang yung signal sa kung saan man siya nandun. Tumakbo 2 oras, wala pa rin siya sa ere. 3 oras. Tapos hanggang sa nagtulugan na lahat pero wala pa rin. Kinakabahan na ako nun. Pag sinabi niya kasing sandali lang siya, sandali lang talaga siya. So yun ang inaasahan ko, sandali lang talaga siya pero hindi siya naging sandali. Parang sasabog na yung dibdib ko kasi alam ko nang may problema. At may pakiramdam na ako kung ano yung problema. Hindi mo maintindihan yung pakiramdam dahil para kang mababaliw. Ang isang dahilan kung ba't hindi kami basta makalantad. Kasi pwede kaming gamitin ng mga perpetrators na yon para panakot kay Jonas, kay Jay. Hindi ako sanay na hindi actively gumagalaw para mag-resolve ng isang bagay. Ang hirap nung hindi ka makakilos ng todo na maging bahagi dun sa paghahanap. Kasi, syempre, husband ko yun. Pero, alam ko kasi nga yung consequence, kaya, kailangan kong magpigil. So, ang tiningnan ko na lang, yung pag-secure ng anak namin. Si Yun kasi, nasanay siya na mas si tati niya ang lagi niyang kalaro, lagi niyang kakampi. Makatatay siya sa makatuwid. So, nung nawala si Jay, lagi niyang hinahanap sa akin. Pinipilit niyang i-text ko, tawagan ko. Sa age na 2.5 years old, I had to explain sa pinakasimpleng paraan para maintindihan niya. Nung nag-umpisa kami na hindi siya, si tati, hindi pa makakauwi muna ha, kasi malayo siya. Tapos, pagkaraan ng ilang buwan, kailangan kong i-explain na si tati may nangyaring problem, merong mga bad guys na kumuha sa kanya. Kaya hinahanap natin siya, hindi pa natin siya makasama. Tapos yung explanation, nung umabot na ng 1 taon, yung term na bad guys, nag-evolve na sa bad soldiers. Tapos may dagdag ng katanungan yung bata, ba't kailangan kunin ng bad soldiers si tati? So hanggang sa ngayon, malalim na yung inabot ng explanation. Kahit na na-explain mo ng gano'n, dumaan pa rin siya doon sa medyo nagtampo siya. Kasi every night sinasabi ko, ibulong mo kay tati sa hangin, bulong mo sa hangin para kay tati. Na mahal natin siya, maging malakas lang siya. Dati, okay, nakikita niya picture ni tati niya sa TV, sa newspaper, pero yung picture na maganda. Pero yung picture kasi nagaling dun sa bagong evidence. Pag nakita yun, alam niyang may problem, di ba? Yung expression ng face, ganon. So, ayokong makita muna niya yun noon. Siniguro kung hindi niya makikita kagad. Actually, a few days ago lang niya nakita kasi hindi na namin matakpan yung TV. Napansin ko rin sa kanya, alam niya na hindi niya dapat tingnan rin ng matagal. She usually stares. Pero nung nakita niya yung ganong face ng tati niya, hindi siya nagtagal.
Alam ko na kung ano yung iniisip niya. Minsan ba naman nung sa school, grabe pa, iniisip niya pala all that time. Bigla siya nung mag-formation na lang sila dun sa field. Bigla na lang siya nagsabi, Mama, sana si Tati nakikita niya ako. Grabe. Ang hirap, nung ganun. Bigla akong nanigas akong gano'n. Di ko malaman kung ano sabihin ko. Siguro may ilang minutes akong natigilan ng gano'n. Sinabi ko na lang sabi ko, anak, kaya natin video ka ako. Kasi para pag nakabalik na si Tati ka ako, mapapakita natin lahat. So, wala siyang mamimiss, sabi kong gano'n. Ga, kung maririnig mo kami, kung maririnig mo to, alam mo, simula nung araw na yon, hindi naman kami tumigil ni Yumi na ibulong sa'yo lagi. Yung lagi nating ginagawa. Diba sabi ko nga sa'yo, hindi ako magsasawang sabihin yun. Na mahal kita. Tsaka, yung lagi namin sinasabi ni Yumi, stay alive. Manatili kang malakas para magawa nating magkasama-sama pa ulit. Hanggang mawawalan ng pag-asa. Tapos yung sabi mo rin nga noon, habang hindi pa tayo magkasama, isipin lang lagi ng bawat isa na nandyan lang sa tabi mo. Kaya isipin mo lagi na nandyan lang kami sa tabi mo. Naniniwala ako na magkakasama pa tayo ulit. One way or another, magkakasama pa tayo ulit. Malakas naman yung pakiramdam ko doon. Yung pakiramdam na yun, that is what keeps me going. Ang hirap man paniwalaan yung pakiramdam na yun, pero ako, sarili ko, sigurado ako doon. Keep the faith, God.